Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo Sir Eric. Itago nyo na lang ako sa pangalang James. Ngayong araw ibabahagi ko ang naging karanasan ko noon sa taniman namin. Para sa akin ay misteryo pa rin at talagang nakakatakot ang pangyayaring yon. Hindi na nga ako makatulog minsan nakakaisip patungkol doon. Dahil na rin halos magtatatlong dekada pa lang din naman ang nakalipas noong maranasan ko ito. Taong 2000 noong maranasan ko ito. Hindi pa masyadong matagal kaya sariwa pa talaga sa utak ko noong mga oras na yan. Medyo umuusbong na rin ang teknolohiya at yung patungkol sa mga aswang-aswang ay hindi na rin masyadong uso. Para sa akin lang naman dahil wala na talaga akong naririnig patungkol sa mga aswang sa taon na yan. Bukod pa roon naging dahilan na rin noon sa baryo namin na haka-haka lang naman ang mga aswang. Kaya naman yun na lang din ang inisip ko. Bale, galing pala ako sa isang pamilya na hindi naman ganoon mahirap. At hindi rin gaanong kayaman. Sakto lang ang pamumuhay namin, hindi naman sa pagmamayabang pero may mga lupa kami sa probinsya at negosyo rin sa Maynila. Yung mga lupain namin ay madalas naming ginagawang asyenda. O kaya naman ay pananim na pwede naming ibenta sa loob man o labas ng bansa. Kung tutuusin ay wala na akong hihilingin pa noon pero dahil sa naranasan ko, ay binago nito ang paniniwala ko sa sarili ko na perpekto na ako. Hindi ko rin alam Sir Eric na kakarmahin pala ako. Inaamin ko rin kasi na dahil sa mga ari-arian namin, ay naging mapagmataas ako. Kasi naman Sir Eric, pogi ako. Mayaman, masipag at mabait pa. Akala ko talaga perpekto na akong tao. Balik tayo sa kwento. Nasa 28 na pala ako noong mga oras na yan at wala na talaga sa isip ko ang patungkol sa mga kakatakutan. Pero dahil sa naganap sa akin, ay nabago ang pananaw ko sa mga pag-aari na mayroon kami. Hindi ko naman kasi akalain na sa dami naming mga ari-arian, ay may mga nakatagong lihim pala na noon ko lang nalaman. Nagsimula ito noong araw ng Biyernes. Noong mga oras na yan ay naisipan kong umuwi ng probinsya namin para bisitahin ang aking magulang doon. Nasa Maynila kasi ako noon, nanunuluyan, kasi ako na rin ang nag-aasikaso ng negosyo namin doon. Mabilis lang naman ang naging biyahe ko pa uwing probinsya lalo na at wala ring traffic. Kaso sa kalagitnaan ng biyahe ay nagulat ako nang may dumaan na itim na pusa. Hindi rin naman ako naniniwala sa mga pamahiin kaya inis na akong napasigaw noon. Binaba ko pa nga ang bintana ng aking kotse para lamang sigawan ng pusa. Istorbo kasi sa biyahe at noong mga oras na yun ay gusto ko na ring magpahinga. Inis na inis ako noon sa pusa kasi nadistorbo nito ang mapayapa kong pagmaneho. Bukod pa roon ay itim din ang pusa at may mga paniniwala ang mga matatanda noon na kapag may dumaan na itim na pusa sa harapan ng isang tao ay may mangyayaring masama sa tao. Nang yun pero hindi ko na lang yun kinonsidera, lalo na at nasa loob ako ng kotse. Kung tutuusin ay ang kotse ang nadaanan ng pusa at hindi naman ako, kaya inisip ko noon na walang mangyayaring masama sa akin. Nagpatuloy na lang ako sa pagmamaneho noon hanggang sa makarating ako ng aming probinsya. Narating ko rin naman agad yung malaking naming bahay kung saan ang harapan nito ay isang pananiman ng mais. Noong mga oras na yun ay medyo hapon pa. Kaya naman nakita ko sila mama at papa na pinagmamasdan ng mga trabahador namin. Agad akong lumapit sa kanila na may ngiti sa labi. Kinumusta ko muna sila bago niyakap. Matagal-tagal din kasi kaming hindi nagkita. Napatingin ako noon sa malawak naming maisan. Masaganang bunga. At maraming empleyado ang abala sa pangunguha ng maisan. Matagal din akong nanatili sa Maynila kaya hindi ko maiwasan matuwa na noong makita ko ang mga mais. Lumaki rin kasi ako sa bahay na yon at kadalasan libangan ko ang kumuha ng mga mais. Akmang maglalakad na sana ako palapit sa maisan nang hawakan ako ni mama sa aking braso. Sinabihan niya ako na hayaan ko na raw magtrabaho ang mga trabahador. At kung babalakin ko raw lumapit sa maisan ay mas mainam daw na wag na. Tumaas ang kilay ko sa pagtataka.
Tinanong ko kung bakit bawal akong lumapit. Dagdag ko pa na saglit lang naman akong nangunguha ng mga mais dahil matagal ko na rin hindi yun nasasagawa. Sa halip na sagutin ako ay umiling lamang si Mama. Saka sapilitan akong hinila papasok ng bahay. Napabuntong hininga na lamang ako noon. Tinitigan ko ang maisan at napansin ko agad ang paggalaw ng mga mais na Animoy, may gumagalaw dito. Hindi naman mahangin doon at wala rin namang trabahanting gumagalaw dito. Bukod pa roon ay napansin ko rin ang mga suot ng mga nagtatrabaho. Makakapal na damit at pang ibaba ang suot. Marami ring patong-patong na tela sa kamay nila. Mukha lang nila ang hindi natatakpan. Mahina pa akong natawa kasi sobrang init ng panahon. At kung sakali man na pinoprotektahan nila ang kanilang balat, masyado nang marami ang suot nilang damit. Ayos na kasi sana ang isang jacket lang. Huminto ako sa paglalakad sa humarap sa maisan. Tinanong ko si Mama kung bakit ganoon ang suot ng mga trabahante namin. Dagdag ko pa na masyadong malala ang binago nila. Nagbiro pa nga ako na baka magnanakaw ang mga trabahante namin dahil sa balot na balot nilang itsura. Hindi agad nakasagot si Mama. Tumingin muna siya sa mga trabahante bago bumuntong hininga. Seryoso niya akong tinitignan at sinabing ayaw lang daw ng mga trabahante na makagat sila. Agad naman ako nagtanong kung ano ang kakagat sa kanila. Sinabi ko pa na ahas ba ang kakagat sa kanila o mga insekto. Bago pa man makasagot si Mama ay sinabi na agad ni Papa na mga insekto daw ng palayan ang posibleng kumagat sa mga trabahante. Malakas akong tumawa noon. Sabi ko pa na masyadong maraming tela ang suot nila para lang proteksyonan sila sa insekto. Nagsuhestyon pa ako na bawasan ang suot nilang tela kasi baka matumba na lang ang mga trabahante namin dahil hindi na kinaya ang init. Nagkatinginan muna sina Mama at Papa bago umiling. Sinabihan na lamang ako ni Mama na wag na raw akong mangialam dahil alam daw nila ang kanilang ginagawa. Nagbabala pa siya sa akin na wag ko raw babalakin na lumapit sa maisan at hayaan na lang daw ang mga trabahante. Sasagot pa sana ako pero sumingit na si Papa at inaya na ako papasok ng bahay. Iling lang ang sinagot ko sa kasinabing sa sunod na lamang ako. Tinitigan muna ako ng masama ni Papa bago sila tumalikod. Hindi ko na lamang yun pinansin. Hindi ko nga rin noon maintindihan kung bakit ganoon ang patakaran nila. Hinarap kong muli ang maisan. Ilang minuto rin akong nagmasid doon hanggang sa maisipan kong umalis pero nagkagulo bigla ang mga trabahante. Nagtaka naman ako kaya agad akong lumapit. Nakita ko ang isang matandang lalaki na naghihingalo na pero may hawak pa ring mais. Lumapit ako sa matanda. Sa kakalmadong sinabihan siya na bitawan na muna ang mais at magpahinga pero ayaw magpapigil ng matanda. Sinabi niya pa sa akin na kailangan niya raw ng pera. Sa halip na sundin ng matanda ay sinenyasan ko ang ibang katrabaho niya na dalhin na ang matanda sa kubo para magpahinga. Sa kabutihang palad hindi na pumalag pa yung matanda at pinagtulungan namin alisin yung doble-doble niyang damit. Dahil na rin sa tirik ng araw ay panigurado akong natumba siya sa init. Kinuha ko na rin ang mais na hawak niya saka ko sinenyasan ng iba naming trabahante na dalhin si tatay sa kubo. Tahimik kong pinagmasdan ng matanda na dinadala na sa kubo. Bago ako napatingin sa hawak kong mga damit at sa mais. Gusto ko talagang tumulong noon na kumuha rin ng mais para naman ipakita sa mga trabahante namin na hindi ako literal na tamad. Bukod pa roon yun na lang muli ang pagpunta ko roon at hindi ko alam kung kailan ko ulit makakabalik. Kaya naman binaba ko na lamang ang mga damit na yon sa lupa. Saka ako naglakad patungong maisan. Pero natigilan ako nang tawagin ako ng isa naming trabahante. Napalingon ako sa kanya. Malayo pa lang ay halatang halata sa mukha niya ang pinaghalong takot at pag-aalala. Nang makalapit siya sa akin ay binigay niya sa akin ang mga daladala niyang damit at pantalon. Saka sinabihan ako na suotin ko muna raw yon bago ako pumasok sa taniman. Mabilis naman akong umiling. Sabi ko pa na masyadong mainit ang panahon at baka mahimatay pa ako. Umangal pa ang trabahante ko pero sinabihan ko na lamang siya na sapat na ang suot kong pantalon at jacket para maprotektahan ako sa mga insekto.
Hindi na umangal pa ang trabahanting yon kaya mabilis akong naglakad patungong maisan. Matataas din ang damo na umaabot hanggang bewang ko. Kumuha ako ng mga mais na sa tingin ko ay ayos na saka ako lumapit sa isang trabahante namin na kumukuha rin ng mais. Nilagay ko sa kanyang basket ang mais at tatalikod na sana nang may maapakan ako. Nang yumuko ako ay hindi ko naman makita kung ano pero namutla pa ako noon kasi baka tae. Mamahalin pa naman ang sapatos na suot ko. Naisipan ko na lang tuloy na magtungo na sa bahay pero nakaramdam ako ng talim sa aking mga paa na nagpasigaw sa akin. Sobrang sakit noon at pakiramdam ko ay tinusok ng kutsilyo ang paa ko. Mabilis naman akong pinuntahan ng mga trabahante saka dinala palabas ng maisan. Nang tignan ko ang aking binti ay nakita ko ang 2 marka ng ngipin. Maliliit lang ito pero namumula at malalim ang pagkakakagat. Tinignan nito ng isa sa mga trabahante namin. Nanlalaki ang mga mata niya na para bang isang ahas ang kumagat sa akin. Dahil sa isipin na ahas nga ang kumagat sa akin ay sinabihan ako ng mga trabahante namin na wag nang sasabihin sa mga magulang ko ang nangyari. Natatakot din kasi ako na baka mapagalitan nila ako o mas malala pa roon ay madamay pa ang mga empleyado namin. Pagkatapos kong sabihin yun ay iika-ika kong umalis doon. Normal akong humarap sa magulang ko noong araw na yon hanggang sa maggabi at magpaalam ako na makauwi. Alam ko na dapat na sinasabi sa magulang pero hindi naman nangitim ang sugat at inisip ko na lang na hindi ahas ang kumagat kung hindi isang insekto lang. Pag uwi ko sa Maynila ay dumiretso ako sa apartment ko. Iika-ika pa rin ako at nang tignan ko ang binti ko ay namamagana yung kagat. Para siyang namamagang pigsa lalo na at may lumalabas din na nakakadiring likido. Hindi ko na lamang yun pinansin at natulog na lamang sa pag-aakalang mawawala rin yun kinabukasan. Pagdating ng umaga nagising ako sa sunod-sunod na katok sa pinto. Babangon na sana ako pero napabagsak lang ulit sa kama dahil nanghihina ang buo kong katawan. Mainit din ako noong oras na yon. Sunod-sunod pa rin ang katok sa pinto kaya naman hindi ko kayang bumangon ay pinilit ko. Iika-ika akong naglakad patungong pinto saka pinagbuksan ng tao na kumakatok. Nakita ko ang isang batang lalaki. Nangunot ang aking noo dahil wala naman akong inaasahang bisita. Agad kong tinanong ang bata kung sino siya. Saglit akong tinignan ng bata bago humingi ng tulong sa akin. Ayon sa kanya, tumakas siya sa mga magulang niya dahil sinasaktan daw siya ng mga ito. Dagdag niya pa na baka raw patayin siya ng mga magulang niya kapag hindi niya magawang makapagtago. Napatingin ako sa paligid sa kasabata. Madungis siyang tignan. Nasa 8 taong gulang kung titignan. Sasagot na sana ako nang yakapin ako ng bata at muling nakiusap na itago na raw siya dahil malapit na raw ang mga magulang niya. Bumaba ang tingin nito sa mga sugat ko sa binti. Lumuhod ito at hinawakan ng likido na tumulo doon. Saka pinisilang sugat ko na ikinasigaw ko sa gulat. Inis ko siyang tinanong kung anong ginagawa niya. Mabilis naman yumuko ang bata at sinabi sa akin na pinisil niya lang daw ang sugat ko para daw alisin ang likido. Yun daw kasi ang nagpapalala sa sugat. Sa halip na matuwa ay lalo lang akong nainis. Naniniwala kasi ako noon na hindi dapat basta-basta ginagawa ang ganoong bagay, lalo na't ibang tao pa rin ang turing ko sa batang yon. Humingi na lamang ng pasensya ang bata. Saglit na katahimikan ang bumalot sa aming dalawa bago ko mapagpasyahan na papasukin ang bata. Naisip ko kasi noon, Sir Eric, na hindi na rin kakayanin ng konsensya ko kung hahayaan ko siya sa labas. Mabilis naman pumasok ang bata sa loob, samantalang isinara ko naman ang pinto. Tinignan ko ang sugat at medyo nabawasan ng pagkabukol. Gayunpaman hindi pa rin tama ang ginawa niya. Pumayag na lang ako noon na tulungan ng bata kasi mukha rin naman siyang mabait at kawawa naman. Naisipan ko na lamang maghanda ng makakain habang hinihintay ang bata. Sakto naman na natapos ako ay lumabas na rin siya ng banyo.
Seryoso pa ang mukha ko noon nang tanungin ko ang pangalan niya. Sinabi niya naman sa akin na siya raw si Mac. Nakipagkilala rin ako noon at kinondisyon ko pa ang bata na kung doon siya titira sa bahay ko ay dapat hindi ako mapapahamak. Naisip ko rin kasi noon na baka madamay ako sa gulo niya lalo na't sinabi niyang hinahabol siya ng mga magulang nito. Dagdag ko pa na naaawa lang ako kay Mac kaya ako siya pinatuloy. Akala ko ay hindi nasasagot si Mac pero nagsimula na siyang magkwento sa buhay niya. Naalala ko pa noong sinabi niya sa akin na pulis daw ang papa niya pero sinasaktan daw siya nito at gusto pang patayin. Nag-alok pa nga ako noon na ako na ang magsasampa ng kaso laban sa papa niya pero pinigilan pa niya ako. Tumango na lang ako sa kanya. Hindi ko naman alam noon na may sukli pala ang kabaitan na ipinapakita ko. Noong araw na yun ay hindi ako nagtrabaho. Kinilala ko lang ng maigi si Mac at masasabi ko naman na mabait siya, maalaga at nakakatuwa din. Para akong nagkaroon ng kasama sa bahay at kapatid. Bukod pa roon na wala na rin yung pamamaga sa binti ko, kaya bilang pasasalamat ay pinatuloy ko na lamang siya. Kinagabihan noon ay nag-aayos ako sa kwarto ko nang pumasok si Mac. Tinignan ko siya saka nginitian. Napansin ko kasi na nakayuko siya sa sugat ko. Tinanong ko siya kung bakit ganoon siya makatingin sa sugat ko. Sa halip na sagutin ako ay tinitigan lalo ni Mac ang sugat ko bago sabihin sa akin na may kakaibang marka daw ang sugat ko. Naupo ako sa kama saka tinignan ang binti ko. Mayroon ng marka doon ng ngipin. Sinagot ko naman siya na peklat lang yon nang kumagat sa akin na insekto. Mabilis namang umiling si Mac saka sinabi sa akin na hindi raw ganoon ang kagat ng insekto. Pinilit ko noon na huwag kabahan. Iniisip ko noon na baka pinapakaba lamang ako ni Mac. Muli kong sinabihan si Mac na galing ang sugat sa probinsya namin at baka kagat yun ng insekto na hindi masyadong kilala sa Maynila. Muling umiling si Mac. Saka tinanong kung anong insekto raw ang may ganoong kagat na sobrang lalim at halos nangingitim daw. Napaisip ako sa sinabi ni Mac. Titig na titig pa rin si Mac sa binti ko kaya para mawala ang katahimikan sa kwarto ay tumawa na lamang ako. Pinilit kong pag-aani ng atmosfera namin noon at tinanong na lamang siya kung saan siya nanggaling. Nagulat na lamang ako nang sabihin niya sa akin na galing din siya sa probinsya kung saan ako galing. Tuwang-tuwa ko pang sinabi noon na galing din ako sa probinsya na yon. Tinanong ko pa siya kung paano siya napunta sa Maynila at sinabi niya sa akin na nakisakay lang daw siya. Nagkwento pa siya ng marami patungkol sa buhay niya at kahit papaano ay nakumbinsi po ako na ganoon talaga ang nangyari sa kanya. Malalim kasi makatingin si Mac at nakakaramdam talaga ako ng awa sa kanya lalo na't yung boses ni Mac ay halos paiyak na. Ako na lang mismo ang nagpatigil kay Mac magkwento dahil baka umiyak pa siya sa magdamag. Kinuha na lamang sa akin ni Mac ang kumot at unan sa kanilagay ito sa sahig. Maya-maya pa ay lumingon sa akin si Mac. Bumaba na naman ang tingin niya sa binti ko. Tipid na lamang akong ngumiti at sinabihan siyang huwag nang pansinin pa ang marka sa binti ko dahil paniguradong wala naman yung magiging epekto sa kalusugan ko. Ngumiti na lang sa akin si Mac, saka siya nahiga sa higaan niya. Nahiga na rin ako noon sa kama ko dahil may pasok pa ako noon kinabukasan. Bandang alauna ng madaling araw ay nagising ako kasi nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Madilim na ang paligid dahil patay din ang ilaw. Mabilis din naman ako nakaihi noon at nakabalik din naman sa higaan ko. Nakahiga ako noon, nakapikit din ang aking mata nang makaramdam ako ng malamig na bagay na gumapang sa aking binti. Hindi ko na lamang pinansin yun kasi baka lamok lang pero ramdam ko na may palad na humawak sa aking sugat. Naramdaman ko rin ang basa na dila nito. Pinilit kong imulat ang aking mata at doon ko nakita ang isang anino ng mga maliliit na tao. Napabalikwas ako ng bangon noon at medyo napatili pa dahil naramdaman ko ang pagkalmot nito sa akin. Dahil nasa malapit lang naman ang switch ng ilaw ay binuksan ko ito pero walang tao. Pagtingin ko sa ibaba ng kama ko ay naroon si Mac at mahimbing na natutulog. Nakabuka pa ang bibig.
Tinignan ko ang binti ko. Wala namang bakas ng basa doon at kalmot. Pinilit kong kumalma kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako nananaginip. Sinara ko na lang muli ang ilaw at muling nahiga. Nakapikit lamang ako at hindi makatulog. Gumalaw ako patagilid at maya-maya pa ay nakaramdam ako na lumubog ang kama ko na animoy. May nakaupo sa likuran ko. Naramdaman ko ang malamig na palad at ang pagpunta ng kamay nito sa aking binti. Sa pangalawang pagkakataon na pabalikwas ako. Binuksan ko ulit ang ilaw at wala naman akong nakita. Tinignan ko muli si Mac at hindi ko na nga napigilan na gisingin ito. Nagising din naman ito agad at tinanong ako kung bakit. Tinitigan ko ng mariin si Mac. Napasabunot na lang ako sa ulo noon kasi alam kong hindi si Mac yon. Lalo na at may tuyo pang laway si Mac at halatang bagong gising. Mukha rin namang mabait si Mac saka ano naman ang posibleng dahilan para ganunin ako ng isang musmus na bata. Muli akong tinanong ni Mac kung nananaginip ako pero sa halip na sagutin siya ay pinatulog ko na lang ulit si Mac. Samantala hindi naman ako nakatulog nun dahil sa takot na baka maramdaman ko ulit yung misteryosong nilalang na yon. Yung pangyayari na yun ay naging paulit-ulit. Gabi-gabi ay nararamdaman kong may gumagapang sa akin at ang punteriya nito lagi ay ang sugat ko. Hindi ko rin naman masasabi na si Mac yun kasi wala namang kinahiligan ng bata na yun bukod sa mais at pagmasda ng marka na nasa binti ko. Opo, mahilig sa mais si Mac at wala namang problema yun sa akin. Ang naiisip ko lang talaga noon ay ang malaman kung sino ang nasa likod ng taong nanggagapang sa akin. May mga oras pa na dinidilaan ang sugat ko at alam ko po na hindi lang yun isang panaginip. Kaya naman naisipan ko na lamang tuloy na bumalik sa probinsya para doon muna manuluyan. Baka kasi mabaliw na ako noon sa bahay. Bali umaga noon at nagbabiyahe na kami ni Mac papuntang probinsya. Nakatingin lamang naman si Mac sa bintana habang may kinakain na mais. Nilingon ako ni Mac. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng kaba noong titigan niya ako. Tumingin lang naman ulit siya sa bintana at hindi na nagsalita. Napakamot na lamang ako sa ulo nun. At inisip ko na lamang na baka wala lang sa mood si Mac. Pagdating namin sa probinsya ay agad akong sinalubong ng aking mga magulang. Nagulat pa sila nang makita si Mac. Pinakilala ko sa kanila si Mac pero pagtingin ko sa mga magulang ko ay namumutla sila. Nangunot tuloy ang noo ko sa pagtataka nang tignan ko naman si Mac ay nakatingin lang naman ito sa maisan. Hindi ko na tuloy napigilan ng sarili ko na tumingin sila kung bakit sila namumutla. Hindi umimik ang dalawa. Tinignan ko si Mac pero bago pa man makapagsalita ay tumakbo na ito patungo sa maisan. Sinenyasan ko na lamang ang mga trabahante na bantayan si Mac, saka ko hinarap si Mama at Papa. Muli ko silang tinanong kung anong nangyari sa kanila pero sa halip na sagutin ako, ay tinanong ako ni Papa kung pumunta ba ako sa maisan at kung may kumagat daw ba sa akin. Napahilamos ako sa muka sa katinignan ng mga trabahante na nagsasaka na sa maisan. Naisip ko noon na baka binunyag ako ng mga empleyado namin, kaya inis kong tinanong si Papa kung sino ang nagsabi sa kanila ng bagay na yon. Inamin ko na rin noon na pumunta ako sa maisan kasi gusto ko ring maranasan na kumuha ng mga mais. Akala ko ay may sasabihin pa si Mama at Papa pero naglakad na sila palayo sa akin. Napakamot na lang ako sa ulo ko dahil sa kawirduhan na inaakto ng magulang ko. Naisipan ko na lamang na lumapit. Nag-uusap silang dalawa at makikisali sana ako nang magsalita si Mama na punong-puno ng pag-aalala. Ayon kay Mama, alam niya raw ang kanyang nakita. Dagdag niya pa na sigurado siya sa nakita niya. Nangunot ang noo ko sa pagtataka. Hindi ko kasi maintindihan ang sinasabi ni Mama. Sasabat na sana ako nang magsalita ulit si Papa at sinabing nasa poder ko na raw ang hindi na raw nila alam ang gagawin. Hindi ko na tuloy napigilan na sumabat at tinanong sila kung anong pinag-uusapan nila. Humarap sa akin ang dalawa at magsasalita na sana nang marinig kong magsigawan ng mga trabahante. Agad akong nag-alala kay Mac kaya lumapit ako sa kanila pero mula sa maisan ay inilabas doon ng isang lalaki na putol na ang paa. Ito ang sinenyasan ko na bantayan si Mac.
Nagsitaasa ng balahibo ko noon sa takot. Wala akong ideya noon kung paanong putol na ang paa ng empleyado ko. Tumingin ako sa paligid pero hindi ko nakita si Mac, kaya lalo akong nag-alala. Tinanong ko kung nasaan si Mac. Tinuro lang ng iba ang maisan kaya lalo akong nag-alala. Hindi ko alam kung anong nangyayari noong mga oras na yon pero may kutob na ako at ayoko naman na mapahamak si Mac. Mabilis kong tinakbo ang maisan. Tinatawag pa ako nila mama pero hindi ko na sila pinakinggan. Malawak ang lupain ng maisan namin pero hindi na yun alintana sa akin. Bawat sulok ay hinahanap ko si Mac hanggang sa namalayan ko na lamang na nasa gitnang parte na ako ng lupain at hindi ko na rin matanaw ang bahay namin. Pero ang mas weirdo doon ay walang kahit anong pananim na sa paligid. Parang sinadya na magkaroon ng bakanting lupa sa gitna mismo ng maisan. Napapitlag na lamang ako sa gulat nang marinig ang boses ni Mac. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko si Mac pero iba na ang itsura niya. Ang tangkad niya ay parang 2 taong gulang na bata. May matutulis na ngipin, mahahaba ang buhok, nakahubad din ng pantaas. May dugo rin sa kamay niya habang nakatitig sa akin. Nanumbalik sa alaala ko ang nangyari sa akin sa Maynila. Alam ko noong oras na yun na ang nilalang na yun ang gumagapang sa akin. Napaatras ako. Hindi naman gumagalaw sa pwesto niya si Mac. Gusto kong tumakbo noong mga oras na yun pero parang napako sa kinatatayuan ko ang paa ko. Nagsimulang maglakad si Mac papalapit sa akin. Nakangisi pa rin siya. Tinanong ako ni Mac kung bakit daw ako natatakot. Dagdag pa niya na siya pa rin daw ang Mac na kilala ko. Noong mga oras na yun, alam kong naloko ako ni Mac. Kahit hindi direktang sabihin sa akin ni Mac na ay ramdam kong kasinungalingan ang lahat ng sinabi niya. Inis kong sinigawan noon si Mac na wala siyang utang na loob. Dagdag ko pa na niloko niya ako at isa siyang halimaw. Sumama ang tingin sa akin ni Mac. Sinabi niya sa akin na wala naman daw siyang balak na lapitan ako kaso inapakan ko raw siya at muntik na raw siya na mamatay. Nananahimik lang daw siya bilang bantay ng maisan pero inistorbo ko raw siya. Sisiguraduhin niya raw na makakamit ko raw ang parusa ng isang aswang na katulad niya. Sa isang iglapay tumalon siya papunta sa akin. Niyakap niya ang aking muka at ramdam ko ang pagbaon ng kuko niya sa muka ko. Napasigaw ako sa sakit at hinawakan ng kanyang bewang. Saka marahas na inalis ang pagkakayakap niya sa mukha ko. Ibinagsak ko siya sa lapag saka hinawakan ng mukha ko. Ramdam ko ang sakit ng kalmot niya roon. Tatakbo na sana ako paalis doon nang may dumagan sa akin. Natumba ako sa lupa at sa pilitan akong humarap. Agad kong itinulak si Mac pero mabilis siyang nakalapit ulit sa akin. Bumaba siya patungo sa aking binti at kinagat niya ang aking sugat. Nanoon na napasigaw sa akin. Gamit ang aking kamay ay sinabunutan ko siya ng malakas, saka akmang susuntukin siya sa muka. Nang isang malakas na putok ng barilang narinig ko, kasabay ng pagputok ng ulo ni Mac. Agad akong tumayo habang nanlalaki pa rin ang aking mga mata. Paglingon ko ay nakita ko sila mama at papa na may dalang malaking baril. Kasunod niya rin ng mga trabahante namin. Mabilis akong lumapit kila mama at papa. Niyakap nila ako at nanghingi ng tawad sa akin. Hindi ako nagsalita. Tulala lang ako doon sa refleksyon ko sa hawak na salamin ng isang trabahante. May mga kalmutang mukha ko at halos puno na ng dugo. Gusto kong maiyak noon kasi hindi ko akalain na makakaengkwentro ako ng isang aswang na hindi ko alam kung bakit nasa maisan namin. Bukod pa roon ay naalala ko si Mac. Hindi ko akalain na nagawa niya akong maloko habang kasama ko siya. Muling nagsalita si mama. Sinabi niya sa akin na may matagal na raw siyang sekreto sa akin. Una pa lang daw ay alam na nila posible akong sundan ng aswang yon dahil sa pamamaga ng binti ko. Inisip daw nila noon na may posibilidad na naapakan ko o kaya naman ay nakalaban ko ang aswang sa maisan namin. Pero inakala lang nila na baka haka-haka lang daw nila yon at baka dahil sa nakagat lang ako ng insekto kaya ako nagkaroon ng sugat sa binti. Pero noong nakita raw nila ako nakasama ang batang yon ay alam nilang hindi daw insekto ang kumagat sa akin. Alam nila na may aswang sa maisan kaya laging protektado ang mga trabahante.
Kaya rin daw nila ako pinipigilan na lumapit sa maisan. Hindi ako nakapagsalita. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko. Galit kong sinigawan si mama na kung bakit nila pinanatiling may aswang sa maisan. Dagdag ko pa na baka gusto nilang mapahamak ang mga trabahante o kaya naman sila mismo. Sinagot naman ako ni Papa na ang aswang daw ang nagdadala ng swerte sa maisan. Noon daw ay nakagat daw ni Mac si Papa at sa halip na patayin si Papa ay nagkaroon na lamang sila ng kasunduan ni Mac na kung saan mananatili si Mac sa maisan at kapalit nito ay panghabang buhay na swerte. Hindi na lang ako umimik na sa sinabi ni Mama. Naiintindihan ko ang sinabi niya pero kaakibat naman nito ang paniniwala na mali ang naging desisyon nila Mama. Noong oras na yun ay ako na mismo ang tumayo na inalalayan naman ng mga trabahante. Umalis kami roon sa maisan at ginamot naman ako sa loob ng bahay. Hindi ko na noon pinansin sila Mama kasi nagtatampo ko dahil naglihim sila sa akin. Siguro kung alam ko ay napagsabihan ko na sila na wag nang tanggapin ang swerte na inaalay ng aswang na yon. Inaamin ko rin na kasalanan ko kasi sobrang bilis kong magtiwala kay Mac. Gayunpaman napatawad ko pa rin naman ang mga magulang ko at sinunod nila ang gusto ko na abandonahin ang maisan na yon at gawin na lamang isang bakanting lote. Dahil sa totoo niyan, natatakot pa rin ako na baka may mga kauri pa ni Mac na nagtatago sa maisan. Ayoko rin naman na may mamatay pa sa amin bago itigil ang gawain na yon. Lumipat na rin kami lahat sa Maynila at doon na lamang pinagpatuloy ang negosyo ng maisan. Nagpaalbularyo pa kami noon upang masigurong wala ng kahit isang aswang na mamamalagi sa maisan namin. Maging ako rin ay ginamot ng albularyo dahil natatakot ako na baka may epekto ang kagat na yon ng aswang sa akin. Ilang taon ang lumipas naging mapayapa ang buhay namin Sir Eric. Mabuti na lamang ay hindi na ulit nangyari yon. Isang pangyayari na nagbigay sa akin ng aral na wag basta-basta magtitiwala sa kahit na sinong tao. Dahil kahit sino pa man sila ay may kakayahan pa rin silang manakit o mapanlinlang. Doon na natatapos ang kwentong ito Sir Eric. Naway napulutan ng aral at kung ano man ang nangyari sa akin noon ay naging dahilan din na bakit maswerte pa rin ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay maayos pa rin ang buhay namin. Naiisip ko nga na kaya rin maswerte kami at ipinagpala ay dahil sa binitawan namin ang isang lupa ng maisan ng pinagtitirahan ng isang demonyo.